Ano nga ba ang nagtutulak sa isang tao para kitlin ang buhay ng kanyang kapwa? Maaring paghiganti, selos o pera. Ito'y mga dahilan na pamilyar na sa atin, mga motibong matagal nang paulit-ulit sa mga kasong kriminal na tinatalakay natin dito. Nakakalungkot man, kahit papaano ay may anyo pa rin sila ng lohika na kaya nating maunawaan. Paano kung ito'y simpleng kuryosidad lamang? Isang pagnanais na maranasan kung ano ang pakiramdam na kunin ang lahat mula sa isang tao. Ang buhay na mayroon sila, ang kinabukasan na hindi na niya maabot, at ang bawat posibilidad na tuluyan ng pinutol sa isang iglap. Iyan ang uri ng motibo na hindi lang mahirap intindihin, kundi halos imposibleng tanggapin. Isang ideya na sumasalungat sa lahat ng lohika ng pagiging tao. Isang kaisipang hindi lang nakakatakot kundi kayang magpaikot ng sikmura ng kahit sinong normal na tao. Kaya sa episode na ito, samahan niyo akong suriin ang isang baluktot na isip ng isang babae na ang tanging gusto ay maranasan ang sukdulang pakiramdam ng pagkitil ng isang buhay. At pagkatapos noon, inisip pa niyang makalusot ng hindi nahuhuli. Ito ang kwento ng isang babaeng psychopath mula sa South Korea, at bago natin ito talakayin ay kung maaari i-comment mo naman sa ibaba kung saang lugar mo ito napapanood para naman alam namin kung saan umabot ang video na ito at upang mabati ka naman namin ng personal. Ang Busan ang ikalawang pinakamalaking lungsod ng South Korea na matatagpuan sa kahabaan ng timog silangang baybayin ng bansa, at ito isang lugar na may dalawang magkaibang mukha. Sa araw, isa itong tahimik at paraisong tabing dagat. Sa gabi naman, nagiging buhay na buhay itong lugar na puno ng sigla. Isang playground para sa kabataan at kahit sa mga gustong mag-enjoy lang sa buhay. Isang taong tumawag sa Busan na tahanan ay ang 23 taong gulang na si Jong Yo-jong. Sa paningin ng iba, para siyang isang babaeng may dalawang personalidad. Sa araw, siya ay maayos at tahimik, tumutulong sa kanyang lolo bilang tagapag-alaga. Pero sa gabi, isa siyang tagahanga ng isang true crime na may malalim na pantasya tungkol sa pagiging isang serial killer. Ginugugol niya ang kanyang oras sa panonood ng mga dokumentaryo at palabas tungkol sa mga hindi pa nalulutas na krimen at sa pagbabasa ng mga libro na tumatalakay sa psikolohiya ng mga kilalang kriminal at kung ano ang nagtulak sa kanila para gawin ang mga karumal-dumal na bagay at kung ano ang nararamdaman nila habang kumikitil ng buhay ng isang tao. Pero ang interes ni Yoo Jong sa true crime ay hindi lang simpleng kuryosidad. Umaabot ito sa puntong siya ay nangangarap na magkaroon ng mga TV show at libro tungkol sa sarili niyang mga gawain. Gusto niyang maging pinakakilalang kriminal sa South Korea at ang tinaguriang halimaw ng Busan. Kaya naman, noong Mayo ng taong iyon, nagdesisyon si Yoo Jong na sundin ang kanyang baluktot na pangarap at simulan ng plano para sa tinatawag niyang perpektong pagpatay. Nanghiram siya ng mga libro sa library na nagtuturo kung paano itago ang bangkay, at sa loob ng 3 buwan ay nagsaliksik siya online tungkol sa forensic technology at criminology. Walang kahit anong criminal record si Yoo Jong at hindi siya konektado sa anumang masasamang gawain. Sa panlabas na tingin, isa lamang siyang ordinaryong mamamamayan. Kaya alam niya na kung isang estranghero ang kanyang tatargetin, isang taong wala siyang koneksyon at hindi maitatali sa kanya, malaki ang posibilidad na makakalusot siya dito. Ang tanong ngayon ay saan siya hahanap ng ganoong tao? Naisip ni Yoo Jong na subukan sa isang tutoring app. Sa South Korea, matindi ang pressure sa kabataan pagdating sa pag-aaral, kaya sa mga nakaraang taon, sobrang sumikat ang mga tutoring apps. Puno ito ng mga accredited private tutors na nag-aalok ng serbisyo, at ito ang naging perpektong hunting ground para kay Yoo Jong. Sa loob ng ilang araw, kinausap niya ang mahigit 50 tutor sa Busan at nagpapanggap bilang ina ng isang middle school student na nangangailangan ng dagdag na English lessons.
Matapos ang ilang palitan ng mensahe, pumili siya ng isang female tutor na para sa video na ito ay tawagin nating Kai. Siya ay 26 na taong gulang na babae na namumuhay mag-isa at nagtuturo mula sa kanyang apartment. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, si Kai ay masayahin, mainit makipag-usap at talagang nagmamalasakit sa bawat estudyante niya. Hindi lang siya magaling makinig, kundi puno rin siya ng malasakit, kaya malamang wala siyang hinala nang tanungin siya ni Yujong ng nakatira ka bang mag-isa. Para kay Kai, maaaring simpleng pagkamahiyain lang iyon ng isang magulang na ayaw may ibang makarinig sa lesson kaya hindi siya nagdalawang isip na sagutin ito ng oo at pumayag siyang magkita 2 araw matapos ang usapan para sa isang introductory lesson. Ang bahay ni Kai ay nasa Gyeongju District, mga 20 minutong biyahe mula sa tinitirhan ni Yojong kasama ang kanyang lolo at ang tanging guardian at natitirang pamilya niya. Dumating ang Mayo 26, 2023. Bandang 4:00 ng hapon, nakuhanan ng CCTV si Yojong habang naglalakad papunta sa apartment ni Kai. Nakasuot siya ng unipormeng pang-eskwela na binili niya online. Dahil sa kanyang maliit na katawan at batang itsura, madali siyang makakapasabi lang isang 9th grader na estudyanteng makikipagkita sa guro na si Kai. Para dagdag na panlilid lang, pinaiksipan niya ang kanyang buhok ilang araw bago ang araw na iyon para mas magmukhang estudyante. Dumating si Yojong sa apartment bandang 5:34 ng hapon at mainit siyang sinalubong ni Kai sa pintuan. Walang kahit anong ideya sa tunay na intensyon ng bisita niya. Kung may alinlangan man si Kai tungkol sa edad ni Yojong, hindi na niya ito naipakita o naitanong pa ng maayos. Pumasok si Yojong sa apartment at matapos ang maikling kumustahan, sinabi niyang kailangan niyang gumamit ng banyo. Itinuro naman ni Kai kung saan ito, pero sa totoong nangyari, ginamit ni Yojong ang pagkakataong iyon para libutin ang bawat silid ng apartment para tiyakin kung mag-isa nga lang talaga si Kai. Nang makasigurado siyang sila lang dalawa, inilabas ni Yojong ang isang kitchen blade na itinago niya sa kanyang uniforme at bigla niyang sinugod si Kai sa main room. Nahuli sa sorpresa si Kai at inatake siya ng paulit-ulit, mahigit 100 beses na nakatuon sa kanyang leeg at dibdib. May mga sugat sa palad ni Kai na nagpapakita na sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili pero sa huli wala siyang nagawa para makaligtas. At kahit matapos na siyang mawala ng hininga, patuloy pa rin ang marahas na pag-atake ni Yojong. Pagkatapos ng lahat, umalis si Yojong sa apartment makalipas ang 1 oras matapos kitlin ang buhay ni Kai, suot ang mga damit ng biktima na kinuha niya mula sa aparador. Parang sinubukan niyang angkinin ang pagkatao nito. Pagkatapos, nagpunta siya sa isang kalapit na supermarket kung saan nakuhanan siya ng CCTV habang bumibili ng garbage bags, cleaning supplies at iba't ibang matatalas na kagamitan. Sa isip ni Yojong ay gagamitin niya ang mga bagay na iyon para pagputol-putulin ang katawan ni Kai at itapon ang mga labi nito. Hindi malinaw kung bakit hindi niya agad dinala ang mga gamit na iyon noong una pa lang at maaaring natakot siya na mahuli ng pulis at ma-check ang kanyang bag. Maaari ring umaasa siya na may mga ganong gamit si Kai sa kanyang apartment o kaya naman sadyang kulang lang siya sa maayos na plano. Ano man ang dahilan, bumalik si Yojong sa apartment ni Kai at muling pumasok doon. Nagsimula siyang putol-putulin ang mga labi ng babae at kasama dito ang pagputol sa mga daliri para mawala ang posibilidad na makikilala siya sa pamamagitan ng fingerprint. Kinuha rin niya ang cellphone ni Kai, mga ID cards at ang kanyang pitaka. Pagkatapos ng marahas na ginawa niyang iyon, sinubukan niyang linisin ang mga bakas ng krimen sa pamamagitan ng bleach at iba pang panlinis. Pagkatapos, bumalik si Yojong sa sarili niyang bahay para kunin ang isang maleta. Makikita naman sa CCTV ang kanyang tila masiglang pagtalon pabalik sa apartment ni Kai na parang handang ipagpatuloy ang pagtatago ng kanyang ginawa. Inilagay niya sa 3 garbage bags ang mga damit ng biktima at itinapon ang mga ito sa isang malapit na dumpster. Pagkatapos, isiniksik niya ang mga labi ni Kai sa loob ng isang maleta.
Ang buong proseso ng paglilinis ay umabot ng humigit kumulang 6 na oras. Sa panahong iyon, pabalik-balik lang si Yojong sa pagitan ng kanyang bahay at apartment ni Kai ng 3 beses at kumukuha ng mga gamit at pumapasok at lumalabas na para bang kanya ang lugar. Ilang CCTV footage din ang nagpakita sa kanya na normal lang maglakad papunta at pabalik sa lugar ng krimen at walang kahit anong bakas ng kaba o pag-aalala sa kanyang mga kinikilos. Kung makakasalubong mo man siya sa kalsada noon, wala kang ideya kung ano ang kaya niyang gawin o ano ang kanyang ginawa. Bandang 12:00 ng hating gabi ng Mayo 27, tuluyan nang umalis si Yojong sa apartment sa huling pagkakataon, dala ang maletang naglalaman ng mga pira-pirasong labi ni Kai. Sa gilid ng kalsada, sumakay siya ng taxi at sinabi sa driver na dalhin siya sa Yangsan, 12 milya sa hilaga ng Busan. Siya mismo ang naglagay ng mabigat na maleta sa trunk ng sasakyan at tumanggi sa tulong ng driver at walang imik na sumakay. Hindi rin siya nakipag-usap o tumingin man lang sa driver habang nasa biyahe sila. Pagdating nila sa isang liblib na lugar malapit sa Namtong River na kilala bilang Huangshan Park, pinahinto niya ang taxi, binayaran ang pamasahe, kinuha ang maleta mula sa likod ng sasakyan at naglaho sa dilim ng walang sinasabi. Sa malinaw na dahilan, hindi mapakali ang driver sa sitwasyong ito. Sino nga ba ang pupuntang mag-isa sa ilog sa gitna ng gabi at may dala pang kahina-hinalang mabigat na maleta? Hindi naman pinakuisapan ni Yojong ang driver na maghintay, pero sa halip na umalis agad, umiikot-ikot muna ang driver sa lugar para tingnan kung babalik siya. Makalipas ang 15 hanggang 20 minuto, nakita niya itong naglalakad pabalik mula sa kakahuyan, dala pa rin ang maletang kinuha nito sa likod ng taxi. Mapapansin na mas magaan na ito kumpara sa kanina na parang may iniwan na siya sa loob ng parke. Muli siyang pinara ni Yojong at hiniling na isakay siya pabalik sa bahay ng kanyang lolo. Naniniwala ang mga otoridad na hindi alam ni Yojong na ang parehong taxi driver ang sumundo at naghatid sa kanya. Sumunod ang driver sa kahilingan niya at hindi ipinakita ang kanyang hinala, pero kalaunan ay sinunod ang kutob at tumawag sa mga otoridad bandang 3:00 ng madaling araw at sinabing maaaring may itinapon na bagay ang isang kabataang babae sa Huangshan Park at ibinigay ang address ng kanyang bahay. Agad namang rumisponde ang mga detective sa tawag ng taxi driver at pinuntahan muna nila ang address na pinagbabaan nito kay Yojong. Nakita nila agad ang maletang tinutukoy ng driver at sinuri nila ang loob nito. Tinanong nila kung bakit may mga bakas ng pulang likido ito sa loob. Sinabi ni Yojong na siya ay nireregla noong mga oras na iyon at maaaring tumulo lang iyon sa bag niya. Pero hindi kumbinsido ang mga pulis. Nagkunwari silang naniniwala at dinala siya sa isang lokal na ospital. Sinuri siya ng mga medical staff at lumabas na hindi siya nireregla sa panahong iyon. Muli, hindi kanya ang dugong nakita sa bag. Dito, mas malinaw na nakikita ang takbo ng isip ni Yojong. Binago niya ang kanyang kwento at sinabi na naman niya na kapapanganak lang at gusto niyang itapon ang kanyang sanggol. Ayon sa kanya, inilagay daw niya ang kanyang bagong silang na sanggol sa maleta at itinapon ito sa kagubatan. Akala niya ay sa kung anong paraan ay magmumukhang mas maganda ang kanyang paliwanag na iyon at hindi pa rin ituturing bilang pagpatay. Pero agad na patunayan ng ultrasound na isa na namang kasinungalingan ang kanyang kwento. Habang nangyayari ito, ibang mga pulis naman ang nagsusuyod sa Huangshan Park at hindi nagtagal, nakita nila ang labi ni Kai sa damuhan. Dinala ng mga detective si Yojong para tanungin ng mabuti, pero imbis na humingi ng abogado, binanggit pa niya ang pangalan ng biktima, si Kai, at sinabi niyang pumunta siya sa apartment nito para sa English lesson. Ayon pa sa kanya, pagdating daw niya roon, napansin niyang bukas ang pinto. Pumasok daw siya at sa sobrang gulat, nakita daw niya si Kai na nakahandusay sa sahig. Ang sabi pa niya ay may isa pang lalaking hindi kilala na nasa loob ng apartment. Ikinandado raw nito ang pinto at sinabi sa kanya na kung mananahimik siya at tutulong sa pagtatapon ng bangkay, papayagan daw siyang angkinin ang pagkakakilanlan ni Kai. Matapos marinig ang kwentong iyon, halos hindi makapaniwala ang mga detective. Pinakalma nila ang kanilang sarili at maayos na sinabi sa kanya na walang saysay ang kanyang sinasabi.
Dito ay medyo kinakabahan na si Yojong. Kaya naman, muli na naman niyang binago ang kanyang kwento. Sinabi niyang nakakahiya raw bilang isang adulto na magpa-tutor kaya nagpanggap siya bilang middle school student nang makipagkita kay Kai. Ayon sa kanya, hindi raw naghinala si Kai nang makita siya. Nagkaroon daw sila ng mainit na pagtatalo tungkol sa lesson plan at dahil daw natakot siya para sa kanyang sariling kaligtasan, napilitan siyang patayin si Kai bilang pagtatanggol sa kanyang sarili. Sa puntong iyon, kinontak ng mga investigador ang lolo ni Yojong at pinapunta ito sa presinto. Nang marinig ng lolo nito kung ano ang ginawa ng kanyang apo, gumuho ang kanyang mundo. Siya ang nagpalaki kay Yojong mula pa ng bata ito at hindi niya akalaing magagawa nito ang ganitong kalupitan sa isang estranghero. Pero nang ipakita na ang ebidensya, hindi na maitatanggi na si Yojong ang responsable sa pagkamatay ni Kai. At dahil hindi siya makuha sa malinaw na pag-amin, pinapasok ng mga investigador ang lolo sa interrogation room para kausapin siya ng harapan. Sa loob ng silid ay napaiyak na lamang ang kanyang lolo at nagmamakaawa kay Yojong na sabihin na ang totoo. Maaaring dahil mahal niya ang kanyang lolo o maaaring alam niyang tapos na ang lahat, pero sa pagkakataong iyon, tuluyan ng umamin si Yojong na walang nangyaring pagtatalo. Ipinaliwanag niya na malakas lang talaga ang kanyang pagkahumaling sa true crime, mga pelikula, palabas, libro, balita at gusto niyang maranasan kung ano ang pakiramdam na parte ng isang kaso, hindi bilang investigador kundi bilang isang tunay na kriminal. Sinabi din niya na kinailangan niyang punan ang kanyang kuryosidad kaya kinuha niya ang buhay ng isang taong wala namang ginawang masama sa kanya. Ikinwento niya ito ng emosyonal pero malamig at diretso ang kanyang tono na kahit ang mga sanay na investigador ay natigilan at nakaramdam ng lamig sa kanilang katawan. Matapos suriin ang kanyang search history at CCTV footage noong araw ng krimen, lalo pang tumindi ang bigat ng kanilang nararamdaman. Marami na silang kasong nakita na may plano at pag-iisip pero wala raw katulad nito. Kalaunan, nalaman nila na isa sa mga pelikulang labis na kinahumalingan ni Yojong ay ang Hwacha na sa English ay Helpless. Isang Korean psychological thriller iyon tungkol sa isang babae na pumatay ng iba at inangkin ang pagkakakilanlan nito. Ayon pa sa digital footprint niya, pinanood niya ang pelikulang iyon halos araw-araw. Kaya kung babalikan ang kanyang ginawa, ang pagsuot ng damit ni Kai at pagkuha ng mga ID nito, makikita ang malinaw na pagkakatulad sa pelikula. Hindi ibig sabihin nito na ang mga pelikula o media ang direktang dahilan ng mga ganitong gawain. Kahit ang mga nagsasalaysay ay aminadong mahilig din sa dark content. Pero posibleng na-inspire si Yojong sa konseptong ipinakita ng Hwacha o kaya naman ay nahumaling siya sa ideyang inaalok nito. Kapag tiningnan ang buhay ni Yojong bago ang insidente, mas nagiging malinaw kung bakit maaaring naging kaakit-akit sa kanyang ideya ng pagiging ibang tao. Sa pagsusuri ng kanyang messages at social media history, lumabas na wala siyang mga kaibigan, walang kakilala, walang trabaho at maliban sa kanyang lolo, wala na siyang pamilya. Para ba siyang isang multo? Sa mga taon ng kanyang pag-aaral, normal naman daw siya at may social life pero pagkatapos noon ay biglang nagbago ito. Kung sinadya man o malas lang, napunta si Yojong sa isang buhay na mag-isa, malayo sa ibang tao, halos walang tunay na koneksyon sa mundo at mas nakasalalay sa online kaysa sa totoong buhay. Iniisip ng mga psychologists na gusto ni Yojong na takasan ang kanyang sitwasyon na pisikal man o sa isipan. At ano nga ba ang mas madaling paraan para gawin ito kundi ang quote-unquote magbago ng anyo bilang ibang tao? Isang taong may maayos at makabuluhang buhay, isang taong may sariling apartment, may trabaho, marunong magsalita ng banyagang wika, may mga kaibigan, at isang taong katulad yun ni Kai. Ayon pa sa mga psychologists, ang motibo ni Yojong ay hindi lang simpleng kuryosidad kundi selos. Sa isip niya, kung hindi niya napapansin o parang quote-unquote wala na siya sa mundo, mas madali niyang magagawa ang tuluyang pagkawala at maging ibang tao. Sa investigasyon ng mga otoridad, kinontak nila ang mahigit 50 tutor at karamihan ay mga babae na nasa mid-20s na nakipag-usap kay Yojong habang naghahanap siya ng target.
Marami sa kanila ang nagsalita tungkol sa kanilang online na pag-uusap at kung paano siya nagtatanong kung sila ba ay nakatira mag-isa at kung pwede raw pumunta ang quote-unquote anak niya para sa lesson sa kanilang bahay. Isang female tutor na desperadong kailangan ng pera ang muntik nang pumayag kay Yojong, pero sa huli ay tumanggi dahil sa tingin niya ay masyadong maliit ang kanyang apartment para sa kanyang lesson. Siya at ang lahat ng iba pa ay ngayon ay nabubuhay na may nakakakilabot na isipin sa likod ng kanilang utak na maaring sila sana ang naging biktima ni Yojong. Ang mas nakakakilabot pa rito ay ang kawalan ng pagsisisi ni Yojong matapos isabuhay ang kanyang baluktot na pantasya. Sa CCTV footage bago at pagkatapos ng pagpatay niya kay Kai, makikita siyang sobrang kalmado, kontrolado at parang determinado lang sa bawat kilos nito. Mahirap intindihin kung paano siya nakakalabas at nakikihalubilo sa publiko na parang walang nangyari matapos ang isang napakalupit na krimen. Para bang wala siyang nararamdamang konsensya. Nagbigay din siya ng mga rehearse na paghingi ng tawad sa media matapos siyang mahuli at sinasabi ang mga katagang quote-unquote pasensya na sa pamilya ni Kai at sa tingin daw niya ay wala daw siya sa tamang pag-iisip nang gawin niya iyon. Dahil doon, hindi ito itinuturing na taos-pusong paghingi ng tawad. Ang mas totoong bigat ng emosyon ay naiiwan sa kanyang lolo na paulit-ulit na tinanong ng media para sa panayam. Sa isa sa mga ito, sinisi niya ang sarili niya sa naging asal ni Yojong at sinasabing kasalanan niya kung bakit naging ganoon ang kanyang apo at hindi daw niya ito napalaki ng tama at labis siyang humihingi ng tawad sa pamilya ni Kai. Ayon sa lahat ng nakakakilala sa kanya, ang lolo ay isang mabait na tao na ginawa ang lahat para palakihin si Yojong mag-isa. Wala silang masamang masasabi tungkol sa kanya ang mga kapitbahay nila pero ngayon, dala niya ang bigat ng ginawa ng kanyang apo. Bago ang paglilitis, sumailalim si Yojong sa tinatawag na PCLR o psychopath test kung saan sinusuri ang kanyang kakayahang makiramay, impulsivity at kung may parasitic lifestyle nga ang isang tao. Binubuo ito ng 20 tanong at may kabuoang score na 40. Sa South Korea, ang sinumang makakuha ng higit sa 25 ay itinuturing na posibleng tunay na psychopath na walang pagsisisi. Nakakuha si Yojong ng score na 28, ngunit binigyang diin na hindi perpekto o tiyak ang test na ito. Sa paglilitis, humiling si Yojong ng pagiging mahinahon sa hatol at sinasabing nakaranas siya ng hallucinations noong panahon ng insidente. Hindi ito pinaniwalaan ng mga prosecutors dahil sa malinaw na premeditation at pagtatangkang pagtakpan ng krimen kaya hiniling nila ang parusang kamatayan sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi iyon ang naging hatol. Noong ika-24 ng Nobyembre 2023, si Yojong ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Ayon sa hukom, ang kanyang ginawa ay nagdulot ng takot sa lipunan na kahit sino ay maaring maging biktima ng walang dahilan at nagpapalaganap ng pangkalahatang kawalan ng tiwala sa kapwa-tao. At kung iisipin, kung hindi dahil sa taxi driver na nakinig sa kanyang kutob at tumawag sa mga otoridad, maaring nakaligtas pa siya at nagpatuloy at posibleng may susunod pa siyang mabiktima. Makikita sa buong kwento na ang taxi driver ay hindi kailanman pinangalanan sa video dahil pinili niyang itago ang kanyang identidad. Tumanggi siya sa mga panayam at pati sa mga parangal dahil natatakot siya na maaring makalaya si Yojong balang araw at hanapin naman siya at isunod. Sa huli, gaya ng sinabi ng hukom, nag-iwan si Yojong ng takot sa bawat tao sa paligid niya. Ayon naman sa karagdagang ulat, si Yojong ay maayos naman sa loob ng kulungan, kumakain, natutulog at nabubuhay ng maayos sa kanyang pag-iisa, ngunit wala pa ring ipinapakitang pagsisisi. Ang balitang ito ay naging mainit na usapin sa South Korea sa loob ng maraming buwan at ang madalas pagtuunan ng media ay ang kanyang itsura na tila imposible raw isipin na ang isang mukhang inosente at batang babae ay kayang gumawa ng ganitong karumal-dumal na krimen. Pero tulad ng paulit-ulit na ipinapakita sa mga ganitong kwento, hindi palaging basehan ang itsura. Ang mga kriminal ay maaaring kahit sino sa kahit anong anyo.
At hindi ang itsura niya ang tumitimo sa isip, kundi ang isang mas malalim na kaisipan. Na sa mundong ito, kahit nasaan ka man, hindi mo kailangang hanapin ang kasamaan dahil ang kasamaan mismo ang maaaring lumapit sa iyo. Maaari tayong mamuhay ng maayos, gawin ng tama, at sa isang ordinaryong araw lamang ay bigla na lang tayong makaharap ng isang estranghero na maaaring magdulot sa atin ng ating katapusan. Isang taong hindi natin kailanman sinaktan, isang taong hindi natin kailanman nakilala, at isang taong kayang ngumiti habang gumagawa ng isang karumal-dumal na bagay. Kaya naman, pakaisipin na manatiling alerto sa ating kapaligiran at mag-iingat palagi. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito, ay huwag mo namang kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.